Hi everyone! Welcome to the Empath Arcade. Another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. So, this is applicable for all signs. Take what resonates lang. Kung nafe-feel ninyo na parang kwento ninyo ito or some part of the reading. Ganun din sa iba na hindi makaka-resonate. Kasi syempre general reading ito. May iba't ibang mga energies. Pero kung ano yung mga mas malalakas at mas marami, maaring yun yung mga masagap nating energies. At tignan po natin ng mga life messages, love messages, mga aral at kabay sa buhay pag-ibig, and life in general. So, ano kayang love connections ito? Two of Pentacles. Eight of Wands. Ten of Pentacles. Ace of Cups. The Moon. And Three of Cups. Ayan. So, I can sense here na marami dito, maaring wala kayong contact ngayon. Nandun kayo sa period of, sabihin natin cool off. O dun sa period of reflecting kung ano yung between the two of you. Kung parang worth it pa ba na pagpatuloy ang relationship na to or hindi na. Kaya humingi kayo ng space o ng distansya dun sa person ninyo. Maybe because your person masyadong busy o parang hindi ka natutuunan ng pansin. Nandiyan yung parang feeling mo taken for granted ka dahil sa sobrang busy ng person mo. Minsan, wala na kayong long and deeper connections or yung communications ninyo, lalo na sa mga LDR dyan, no? No, parang paminsan-minsan na lang magkuusap, mga ganun, na parang masyadong busy, feeling mo wala ng panahon talaga sa'yo. Kasi nga, maaring hindi niya mabalanse yung relationship ninyo at saka yung mga priorities niya. Or pwedeng ikaw din naman to. Kaya I can sense here na mapapag-isip-isip ka eh. Worth it pa ba to? Tutuloy ko pa ba to? Kaya humingi ka ng distance and space dun sa person mo. Parang cool off muna. Parang magre-reflect muna ako. No, tayo ba talaga? Parang naka-align ba kayo sa isa't isa? Pero ang maganda dito, yung person mo, no, so maaring hindi mo na siya kinukonta kasi nga humihingi ka ng space and time no, between the two of you. Yung person mo, hindi yan, di ba, hindi yan mapalagay eh. It keeps dreaming, it keeps on iniisip niya kung ano na nangyayari sa'yo, kung ano nang nasa isip mo, kung ano nang nararamdaman mo. Iniisip niya, kamusta ka na kaya? No, pero bakit hindi pa rin siya kumukontak? Yun ang hingi ka ng space eh. Pero di ba kapag gano'n nang hingi ka ng space minsan, tapos yung nais mo pa rin na parang mag-reach out siya, na somehow parang na ano mo eh, no? Tinatansya mo na kung mag-reach out ba siya, para talagang ipaglaban yung between the two of you, ipaglaban yung love niya sa'yo. Pero yung person mo, ayan parang nahihiwagaan siya kasi nga, ando na yung silence eh. Walang paramdam, ikaw hindi nagpaparamdam sa kanya. So siya, hindi rin muna siya nagpaparamdam din sa'yo. Kumbaga parang nananansya siya. Parang ano na kaya nangyayari sa'yo? Somehow, nandun din siguro yung ego, yung pride niya na parang, bakit ako magre-reach out, diba? Pero, ito yung maganda. Mabibigla ka na lang na makaka-receive ka ng message sa kanya. After all your silence, diba? Kasi humingi ka ng distance eh. Hindi mo ako nabibigyan ng panahon, okay, fine. Palagi ako yung nagre-reach out sa'yo, ikaw, hindi. Diba? Parang natitaken for granted mo na ako. Then pues, mararamdaman mo yung silence ko. At yun,
Nakikip wonder na siya kung ano na nangyayari sa'yo, kung ano na tumatakbo sa isipan mo, nararamdaman mo, ginagawa mo. Somehow, yung ego o yung pride niya, diba, parang medyo ano niya yan sasangtabi niya yan. At magre-reach out siya sa'yo sa oras na hindi mo inaasahan. Kakamustahin ka niyan. At maybe ito na yung time for you to have a heart-to-heart talk. I-express mo yung thoughts and feelings mo sa kanya kung bakit ka nagtatampo, kung bakit humingi ka ng distansya, kung bakit kailangan mo mag-reflect between the two of you. Then sabihin mo na sa kanya. Kasi malalim din naman ang inyong pinagsamahan. Maaring nagsimula kayo sa friendship or maaring yung relationship niyo nag-build na ng friends. 'Di ba? Yung parang friendship. Kaya maaring this is the time. Pag nag-reach out yung person ninyo, huwag niyong i-ignore. I-acknowledge ninyo. Good morning. Good morning ka rin. Tapos, kapag meron pa siyang iba pang sinabi na, let's talk or kamusta ka na, then that's the time for you to have the heart-to-heart talk. No? At yun ang magiging simula ng itong Ace of Cups, renewed love. Kasi mahal ka man ng person mo, hindi niya lang mabalanse yung oras niya sa'yo. Kaya siguro nafe-feel mo that you are taken for granted. Maybe ikaw naman sa kanya, ganun. Kaya hindi kayo nagiging aligned. Pero kapag napag-usapan nyo yan, dahil once nag-reach out na yung person mo sa'yo, at start na yan ng isang deep, long conversation, magkakaroon ng renewed relationship, new beginnings, renewed romance. Ayan, Ace of Cups. Ibig sabihin kasi mahal ka ng person mo, hindi niya natiis, hindi ka niya natiis. Kaya siya na talaga yung nag-reach out. Siya na yung talagang unang parang, ang tagal mo namang hindi magparamdam, binigyan kita ng space and time, okay, pero hindi na niya natiis. Kasi nagwa-wonder na siya, ano na bang nasa isip mo, ano na bang nangyayari sa'yo. Kaya magre-reach out na yan, magme-message yan sa'yo sa oras na hindi mo inaasahan. Kaya dapat wag mong hihintayin Hayaan mo lang. No, i-manifest mo lang na sa inyong muling pag-uusap, maging maayos ang lahat. At yun ang mangyayari dito kasi ang ganda Ace of Cups. Renewed love. Ma-express mo yung thoughts and feelings mo kung bakit ka nagtatampo, kung ano yung issue mo, kung ano yung concern mo sa relationship ninyo, at mapapag-usapan nyo yun. At nandito yung 10 of Pentacles. Ibig sabihin dito, pagdating sa love, ang 10 of Pentacles dito, all aspect of your relationship will be very fruitful. No? Ibig sabihin yan, yun nandiyan talaga yung abundance of love and wealth, yung growth. Magkakaroon na ng growth yung relationship niyo, magpo-progress na. So magkakaroon na ng deeper connection and magiging stable na. At this time, mas magiging malalim talaga ang inyong connection, yung inyong pagmamahalan pa. Kasi dumaan yung panahon na parang meron kayong mga bagyo sa puso at isipan ninyo, na overcome nyo yun, nag-reach out yung person ninyo, napag-usapan nyo, nandiyan pa rin yung love sa inyong dalawa, love ninyo sa isa't isa, magkakaroon kayo ng new beginnings, new chapter, at mas magiging stable ang inyong relationship. Kaya nyo nang i-handle pareho. At maaring na dun na kung ang concern mo, you are taken for granted, wala siyang oras, maaring dito magkakaroon na ng effort at panibagong simula nga talaga to. 5 of Swords and Queen of Swords. Yan. Ikaw magiging totoo ka lang naman Magiging totoo ka lang doon sa person mo. Magiging honest ka lang. Kaya ako nagtatampo sa'yo, kaya ako humingi ng kaya kailangan ko ng time to reflect kasi ikaw ba talaga yung hanap ng puso ko. So sasabihin mo yan sa kanya. Tapos, kung ano man yung mga confusion ninyo, yan, yung mga struggle ninyong dalawa, ma-overcome nyo yan. Kaya nga nandito si Ace of Cups.
And Two of Wands, ibig sabihin, nandito na, eto na yung choice, eto na yung decision that your relationship will push through and will have a new planning, vision, para talagang naka-align kayo sa isa't isa, para nandyan na yung effort, para nandyan na yung time, para yung energy ninyo pareho muli mag-unite, at para sa mas deeper connection. Kaya napakaganda ng, minsan kasi, di ba, kapag palagi kang available dun sa person mo, tapos siya, komportable na sa'yo, wala na yung mga deep, long conversations. No, parang feeling mo na taken for granted ka na. Kasi para sa kanya naman, parang feeling niya okay lang yung ganun. Kasi okay ka lang naman sa kanya, di ba? Pero ikaw para dyan, parang meron ka pang hinahanap na something. No, o parang, yun na nga, feeling mo na babaliwala ka na. Kasi nga, minsan ganyan sila, nagiging komportable na sila. And yung silence na hiningi mo sa kanila, doon nila mararamdaman yung kawalan. Kasi nga, di ba, yung dating ikaw yung palagi nagme-message, sila masyadong busy, minsan hindi ka nare-replyan, ganyan. Ikaw ngayon yung hindi na nagpaparamdam. Mafe-feel nila ngayon yung silence mo, at sila naman yung makaka-miss sa'yo. Ang maganda dito, nag-reach out yung person mo, at least, hindi siya ganun ka-pride. O yung ego niya, di ba? Kasi, love ka pa rin naman talaga ng person mo. At meron kayong na-build na friendship. Let go of the need to control. Allow this situation to unfold naturally. So, may mga control issues din. Let go the need of control. Hayaan nyo lang mag-unfold naturally ang inyong relationship. At okay lang yan. Yung mga heart-to-heart talks para mapag-usapan yung mga concerns or issues ninyo. Take a leap of faith. Only when you're willing to step out of your comfort zone will you reap great rewards. So, kung pareho na kayo nasa comfort zone, di ba? Kailangan take a leap of faith, go out of your comfort zone so that may new adventures, may new excitement sa relationship ninyong dalawa. Okay? Pero ang pinakamaganda dito, nag-reach out siya, hindi kanya natiis sa silence mo. Napag-usapan ninyo ang mga concern, mga issues. Nandito si Ace of Cups, napakaganda. New beginnings, renewed love. At nandito rin si Ten of Pentacles. More stable relationship, abundance of love, abundance of wealth, may growth, may progress sa inyong relationship. Ibig sabihin yan, lumalago kayo at mas lumalalim pa ang nagiging pundasyon ng inyong pagmamahalan. And it's a good sign. No, ngayon, sa mga iba dyan na hindi nag-reach out yung person nila, siguro, mas ano yung pride nila. Yun lang, di ba? Pero, have some faith. I-manifest mo lang. Pagdasal mo lang, na ano rin yung kailangan ayusin ng person mo sa sarili niya, no, maayos niya yun, at ikaw rin sa sarili mo, so that sa panibagong pagkakataon na kayo'y muling magkausap magkasama, mas magiging maayos ang inyong muling pagbabalikan. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and YouTube. Have a good day po and God bless.